Tara, samahan mo ako magluto nitong masarap at healthy na pansit canton gisado. Ituturo ko sa iyo kung paano ito lutuin, pati na rin kung ano mga ingredients. Umpisa na natin! Buksan ang kalan at isa't ito sa medium fire, tapos maglagay po tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Pag mainit na ang cooking oil, i-fry natin itong ating shrimp para maging crispy siya. Budburan natin ng konting asin para maging malasa. Tapos iset aside lang natin yun. Next, i-fry naman natin itong chicken meat, ganun din para maluto siya at maging crunchy at the same time. Budburan din natin ito ng asin para malasa siya. This point, luto na yung chicken, so iset aside lang natin siya. Tapos isautay na natin ang ating bawang. Isa na naman natin ang ating sibuyas. Tapos paghaluin na natin siya kasama yung ating chicken. Next, ilagay na natin ang ating patis, pampalasa. Sunod natin ang ating black pepper. Tapos sakpan natin saglit. After a few minutes, buksan na natin ulit. At lagyan ng ating shrimp broth cube. Haluin mabuti para matunaw yung shrimp broth cube. At this point, pwede na nating ilagay ang ating oyster sauce. Sunod naman nating ilagay ang ating toyo, pero konti lang ang ilalagay natin para hindi siya masyadong maalat. Takpan po ulit natin ito hanggang sa tuluyang maluto yung ating chicken at ma-mix na maayos yung mga ingredients. Buksan ulit natin. At this point, pwede nating ilagay ang ating bagu beans at yung carrots. Next ay ilagay naman natin ang ating pechay bagyo. Haluin po natin ito para ma-mix well ang mga gulay sa mga ingredients na nilagay natin kanina. Ngayon, ilagay naman natin ang isa pang uri ng pechay. Green na green to siya. Siguro pechay Tagalog to. Ayun, tapos haluin lang din nating mabuti. Ilagay na natin ang frinay nating shrimp kanina. Binalatan na rin natin. Tapos haluin nating maigi. Ayan, nagisa na po natin yung mga ingredients. Palambutin lang natin ito ng konti. Tapos isit aside natin. Right, so gamit ang same na cooking pan ay maglalagay tayo ulit ng katamtamang dami ng cooking oil. Tapos isosotay natin yung mga natirang bawang kanina. Lagay rin natin yung kapartner nito, yung sibuyas. Lagay na rin natin lahat ng toyo na nakalagay kanina sa lalagyanan na yan. Tapos haluin nating mabuti. Maglagay din tayo ng oyster sauce. At this point, pwede na tayo maglagay ng sabaw. Itong sabaw po natin ay galing sa broth ng ating shrimp. Kaya po malasa talaga siya. Bale, yung shrimp po natin ay nilagyan lang natin ng tubig. Ayan, naglagay din po tayo ng isa pang shrimp cube para malasa talaga siya. As you can see, kulong-kulo na itong ating mixture. Lagay din pala tayo ng additional black pepper as well. Tapos yun, since kulo na nga siya, pwede na tayong maglagay paunti-unti nitong ating noodles. Ayan. Haluin po natin ito mabuti para mag-absorb lahat ng ingredients. Tapos since konti na lang yung water, ilalagay na po natin yung ginisa nating gulay kanina. Tapos gamit ang dalawang sandok, paghaluin na po natin itong mabuti. Lagyan na rin po pala natin yung chicken kanina na pinirito rin natin. Top it all off, maglalagay po tayo nitong itlog ng pugo. Luto na po yan, 25 pieces yan siya. Ang sarap talaga ng itlog ng pugo. Tapos yun, haluin lang din natin ito, pero gentle lang para hindi mapisa yung itlog. Para maging mas special itong recipe na to, maglalagay tayo ng sesame oil. Optional lang naman ito kung meron kayo, pero kung wala, pwede na yan as is. Tapos haluin lang din natin itong mabuti. And voila, narito na po ang ating final product. Sobrang sarap po nitong papakain. Pwede rin ihalo sa kanin. Sana po nagustuhan ninyo. Happy eating! Bye!